Noon pa man ay alam na ni Fiona na iba siya sa ibang mga bata. Hindi dahil may kakaiba siyang talento, kung hindi dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ng iba. Sa loob ng silid-aralan, habang ang karamihan ay nagtatawanan at nagkukwentuhan, si Fiona ay tahimik lamang sa isang sulok. Yakap ang kanyang lumang bag. Pilit na nagiging maliit upang hindi mapansin. Oy Fiona, bakit ganyan ang suot mo? Parang luma na. Natatawang sabi ng isa niyang kaklase. Napayuko siya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ang tanging alam lamang niya, yun lang ang kaya nilang bilhin. Hayaan mo na, ganyan talaga siya. Sabat ng isa pa, sabay irap. Sa murang edad, natutunan ni Fiona ang isang bagay. Mas mabuting manahimik kesa mapahiya. Tuwing recess, habang ang ibang batay masayang kumakain, si Fiona ay kadalasang nag-iisa. Hindi dahil ayaw niya ng kasama, kung hindi dahil walang gustong umupo sa tabi niya. Minsan, mayroong lalapit pero hindi para makipagkaibigan. Fiona, pwede mong pahingi ng baon mo? Bukas babawi ako sa iyo, promise. Sa simpleng salitang promise, kumakapit siya. Dahil para kay Fiona, yun ang pagkakataon para magkaroon ng kaibigan. Sige, mahina niyang tugon, sabay abot ng kanyang baon. Ngunit kinabukasan ay walang bumabalik. Walang salamat, walang kamusta. Para bang normal na lang nakunin sa kanya ang mga bagay na para sana sa kanya. Unti-unti, nasanay siya. Nasanay na hindi pansinin. Nasanay na pagbigyan ng iba. Nasanay na isipin na baka kung mas maging mabait siya, mas magiging generous, ay may pipili rin sa kanya. Isang araw, may group activity sa klase. Agad na naghanap ng kanya-kanyang grupo ang mga bata. Si Fiona, naiwan. Pwede pa ako sa inyong sumali? Tanong niya sa isang grupo. Halos pabulong. Nagkatinginan ng mga ito. May bahagyang katahimikan. May dala ka bang materials? Tanong ng isa. Oo, meron. Sagot niya kaagad. Kahit alam niyang siya ang gagasto sa karamihan. Sige, ikaw na ang bahala sa lahat ha. Mabilis na sagot ng isa pa. Sabay talikod. Ngumiti si Fiona. Isang ngiting pilit, ngunit puno ng pag-asa. Sa araw na yon, siya ang gumawa ng halos buong proyekto. Siya rin ang gumastos. At sa huli, nang purihin ng grupo ang kanilang output, ang ibang pangalan ang mas narinig. Napakagaling niyo naman mga bata, sabi ng guro. Nagpalakpakan ng klase. Tumawa ang kanyang mga kaklase. Ngunit si Fiona, tahimik lang. Nasa likod, tulad ng nakasanayan. Sa kanyang murang isip, nabuo ang isang paniniwala. Kailangan kong magbigay para mapansin. Kailangan kong sumunod para hindi iwan. Kailangan kong maging mabait kahit masakit na. Pag-uwi niya sa bahay, tinanong siya ng kanyang ina. Anak, okay ka lang ba sa school? Tumango siya. Opo. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Dahil kahit papaano, sa gitna ng lahat, may mga sandali pa rin na tinatawag siyang kaibigan. At para kay Fiona, sapat na iyon. Kahit sa totoo lang, hindi niya napapansin na unti-unti, nawawala na siya sa sarili niyang kwento. Pagsapit ng high school, dala pa rin ni Fiona ang parehong paniniwala. Ngunit mas lalong tumibay. Mas naging komplikado ang mundo. Mas naging mapanuri ang mga tao. At para kay Fiona, mas naging malinaw ang kanyang papel. Ang maging mabait sa lahat. Kahit kapalit nito ang sarili niya. Dito niya nakilala sina Lorraine, Belle, Army, Rico, at Fernan. Sa unang tingin, sila ang grupo na gusto niyang mapasama. Masaya, maingay, at laging magkakasama. Nang minsang ngumiti sa kanya si Lorraine at sabihin,
Oy Fiona, sama ka naman sa amin mamaya. Tila iyon na ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Sa wakas, may grupo na siyang matatawag na kanya. Ngunit hindi nagtagal, napansin niya ang mga bagay na hindi niya pinapansin noon. Fiona, ikaw na muna ang bahala sa bayad ha. Wala pa kasi akong pera eh. Sabi ni Belle habang nasa kantin sila. Oo nga, next time ako naman, dagdag ni Army. Fiona, pwede bang ikaw na muna ang gumawa ng part ko sa project? Busy pa kasi ako eh. Sabat naman ni Lorraine. Isa-isa, parang normal na lamang ang mga pabor na ito. At si Fiona, hindi siya marunong tumanggi. Sige, lagi niyang sagot. Kahit sa loob-loob niya, ay pagod na siya. Sa bawat libre, sa bawat tulong, umaasa siyang may kapalit iyon. Pagkakaibigan, pagtanggap, o kahit simpleng paggalang. Pero kadalasan, wala. Isang hapon, habang naglalakad sila pauwi, narinig niya ang usapan ng grupo sa likod niya. Grabe, buti na lang talaga nandyan si Fiona, natatawang sabi ni Rico. Oo nga eh, parang ATM lang. Dagdag ni Lorraine. Nagtawanan sila. Huminto si Fiona. Parang may kumurot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung lalapit pa siya o lalayo. Pero sa huli, pinili niyang maglakad na lamang na para bang wala siyang narinig. Kinabukasan, ganoon pa rin. Fiona, libre mo kami ha? At tulad ng dati, ngumiti siya. Sige. Doon nagsimulang mas maging tahimik si Fiona. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kung hindi dahil mas pinipili niyang itago ito. May mga gabing umiiyak siya. Tahimik, habang iniisip kung bakit parang kulang pa rin ang lahat ng ginagawa niya. Bakit parang hindi pa rin sapat? Bakit parang kailangan pa rin niyang magbigay ng magbigay? Isang araw, nagkaroon ng class presentation. Si Fiona ang gumawa ng halos lahat. Research, slides, script. Pagdating ng presentation, confident na nagsalita sina Lorraine at Army. Tumango ang grupo. Humanga ang klase. Excellent work, sabi ng guro. Ngunit muli, walang nakapansin kay Fiona. Pagkatapos ng klase, habang nagliligpit siya, narinig niyang sinabi ni Belle. Buti na lang talaga nandyan si Fiona. Hindi na tayo nahihirapan. At muli, nagtawanan sila. Sa sandaling iyon, may kung anong nabasag sa loob niya. Hindi malakas, hindi biglaan, kung hindi dahan-dahan. Parang nabasag na hindi kaagad napapansin. Ngumiti siya, pero ngayon, iba na. Hindi na yung ngiti ng pag-asa, kung hindi ngiti ng pagod. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang manatili sa grupo. Dahil para kay Fiona, ang pagiging mag-isa ay mas nakakatakot kaysa sa pakiramdam na ginagamit siya. Ngunit hindi niya alam, ang bawat sige na sinasabi niya ay unti-unting naglalayo sa kanya sa sarili niyang halaga. At sa paglipas ng mga araw, mas lalo niyang nakalimutan kung sino ba talaga siya kapag wala ang pangangailangan ng iba. Hindi kaagad dumating ang pagbabago kay Fiona. Walang dramatic na eksena. Walang bigla ang tapang. Sa halip, nagsimula ito sa isang araw na tila ordinaryo. Pero nag-iwan ng sugat na hindi niya kayang baliwalain. Foundation Day noon sa school. May booth ang bawat klase. At kabilang si Fiona sa naatasang mag-asikaso ng isang maliit na beauty booth. Makeover, simpleng skincare, at kung ano-ano pa. Excited siya. Hindi dahil sa event, kung hindi dahil sa pagkakataong makasama ang grupo. Fiona, ikaw na ang bahala sa supplies ha? Sabi ni Lorraine. Ikaw na rin ang magbantay sa booth habang umiikot kami, dagdag ni Army. Tumango siya. Sanay na siya roon. Kinamit niya ang ipon niyang pera para bumili ng mga kailangan. Brushes, maliit na salamin, kahit ilang murang produkto para lamang maging maayos ang booth nila. Maaga siyang dumating kinabukasan. Inayos ang lahat. Tiniyak na maayos ang pwesto. Sa simula, masaya naman siya. May mga lumalapit, nagpapagawa,
at paminsan-minsan ay may nagko-compliment. Ang galing mo pala, Fiona. Sabi ng isa niyang kaklase. Ngumiti siya. Bihira niyang marinig ang salitang iyon. Pero habang tumatagal ang araw, napansin niyang hindi na bumalik ang grupo niya. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Pagod na siyang nakatayo. Gutom at halos wala ng boses sa kakausap. Ngunit patuloy siyang naghihintay. Hanggang sa nakita niya sila, nasa kabilang dulo ng quadrangle. Nagtatawanan, kumakain, walang kahit na anong bakas ng pag-aalala. Lumapit siya, dahan-dahan. Uy, akala ko pa babalik kayo. Mahina niyang tanong. Napatingin si Lorraine sa kang umisi. Ay sorry, nakalimutan namin. Pero okay lang yan, di ba? Kaya mo naman. Natawa si Rico. Sanay na si Fionang mag-isa eh. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Hindi na siya nagsalita. Tumango lang siya. Pilit nang umiti at bumalik sa booth. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba na ang pakiramdam. Hindi na lang ito simpleng pagod o lungkot. Parang may malinaw na boses sa loob niya na unti-unting lumalakas. Hindi ito tama. Kinagabihan, pag-uwi niya, tahimik siyang kumain. Napansin ng kanyang ina ang kakaiba. Anak, parang pagod ka na ata. Malumanay nitong sabi. Tumango si Fiona, ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya kaagad sumagot. Sa halip ay napaupo siya at marahang napabuntong hininga. Ma, Mahinang tawag niya. bakit parang kahit anong pong gawin ko, kulang pa rin? Napatingin ng kanyang ina. Hindi ito kaagad nagsalita. Tila pinipili ang kanyang sasabihin. Para kanino mo pang ginagawa ang lahat ng yan, anak? Tanong nito. Napatigil si Fiona. Hindi niya alam ang sagot. Sa gabing iyon, hindi siya umiyak tulad ng dati. Sa halip, tahimik siyang nakatitig sa kisame. Paulit-ulit na iniisip ang mga nangyari. Ang mga tawa, ang mga salitang binitawan, ang pakiramdam ng maiwan. At sa gitna ng lahat, may isang bagay siyang unang beses na inamin sa sarili. Hindi pala ito pagkakaibigan. Kinabukasan, pumasok siya sa school na may kakaibang pakiramdam. Hindi pa siya matapang. Hindi pa siya handang lumaban. Pero may nagbago. Sa unang pagkakataon, hindi siya kaagad ngumiti. Nang lapitan siya ni Lorraine. Fiona, libre mo kami mamaya ha? Napatingin siya rito. Tahimik, walang galit, pero wala na ring dating pagnanais na mapasaya. At kahit mahina, kahit halos pabulong, nagsalita siya. Pas muna. Nagulat pati siya sa sarili niyang sinabi. Hindi yun malakas, hindi yun perpekto. Pero yun ang unang hakbang, isang maliit, tahimik na paghinto sa buhay na dati niyang tinatakbuhan para lamang hindi maiwan. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Fiona. Ang simpleng salitang pas na binitawan niya ay tila maliit na bagay para sa iba. Pero para sa kanya, yun ay parang pagtawid sa isang tulay na matagal na niyang kinakatakutan. At tulad ng inaasahan, hindi iyon nagustuhan ng kanyang mga tinatawag na kaibigan. Grabe ka naman, Fiona. Nagbago ka na. May halong irita na sabi ni Lorraine. Oo nga. Dati okay na okay ka naman. Dagdag ni Belle. Hindi na siya sumagot. Tahimik lang siyang nakinig. Pero sa loob niya, merong konting takot na muling bumangon. Paano kung tuluyan na nila akong iwan? At yun nga ang nangyari. Unti-unti, hindi na siya inaaya. Hindi na siya kinakausap, maliban kung merong kailangan. Sa klase, mas lalo siyang napunta sa gilid. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Oo, masakit pa rin, pero hindi na ito katulad ng dati na desperado siyang bumalik sa kanila. Ngayon, mas ramdam na niya ang katahimikan. At sa katahimikang iyon, nagsimula niyang marinig ang sarili niya. Sa paglipas ng mga buwan, mas pinili ni Fiona na ituon ang oras niya sa pag-aaral. Doon niya natuklasan na may kakayahan pala siya, hindi lang bilang tagasunod, kung hindi bilang isang taong may sariling galing. Sa science class,
Napansin ng kanyang guro ang kanyang sipag. Fiona, have you ever considered pursuing medicine? Tanong nito isang araw. Nagulat siya. Walang nagtatanong sa kanya ng ganito noon. Ako po? Tila hindi makapaniwalang tanong niya. Yes, you're detail-oriented, patient, and focused. Those are rare qualities. Sa simpleng papuring iyon, may kung anong kumislap sa loob niya. Isang bagay na matagal nang nawala. Pag-uwi niya, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ng guro. Paano kung kaya ko nga? Mula noon, mas naging determinado siya. Hindi para patunayan sa iba, kung hindi para subukang patunayan sa sarili niya na meron siyang halaga, kahit wala ang pag-aproba ng iba. Ngunit hindi ibig sabihin na tuloy-tuloy ang lakas niya. May mga araw pa rin na gusto niyang bumalik sa dati. Sa pagiging agreeable, sa pagiging madaling kausap. Lalo na kapag nakikita niyang masaya ang dati niyang grupo. Nagtatawanan na para bang wala siyang bahagi sa kanila. Minsan, muntika na siyang sumuko. Isang hapon na habang nag-aaral siya sa library, biglang lumapit si Army. Uy, Fiona, pwede bang makahingi ng notes mo? Nakalimutan ko kasi mag-review. Sandaling natigilan si Fiona. Parang bumalik ang lumang reflex niya. Sabihin mo na lang na oo, para bumalik na rin sa dati. Bulong niya sa kanyang isip. Ngunit may isa pang boses, mas tahimik pero mas malinaw. Pagod ka na, Fiona. Hindi mo kailangang gawin to. Kaya naman huminga siya ng malalim. Sorry, Army kailangan ko rin to. Mahinahon niyang sagot. Walang galit, walang paliwanag na sobra. Tahimik lang. Napataas ang kilay ni Army. Ay wawa, ang damot mo na. Hindi na siya sumagot. Bumalik lang siya sa pagbabasa. At kahit may kirot sa dibdib niya, may kasabay itong kakaibang pakaramdam. Parang may maliit na bahagi sa kanya ang naprotektahan niya. Doon niya unti-unting naintindihan. Ang pagiging mabait ay hindi ibig sabihin na ibibigay mo ang lahat. Ang pagtulong ay hindi dapat kapalit ng sariling pagkapagod. At higit sa lahat, ang pagtanggi ay hindi kasalanan. Sa pagdaan ng mga panahon, nabawasan ang ingay sa paligid niya. Kaunti na lang ang tao sa mundo niya. Pero mas totoo, may ilang kaklase na lumalapit hindi para manghingi, kung hindi para makinig, makipagkwentuhan, o tumulong rin pabalik. Hindi man yun marami, pero sapat na iyon. Sa pagtatapos ng high school, hindi na si Fiona ang batang tahimik na naghahanap ng validation ng iba. Hindi pa siya buo, hindi pa siya ganap na matapang, pero sa wakas, nagsimula na siyang buuin ang sarili niya. Hindi ayon sa pangangailangan ng iba, kung hindi ayon sa kung sino siya. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot na mag-isa. Dahil ngayon, may kasama na siya, ang sarili niya. 10 taon ang lumipas, at tila napakalayo na ng buhay ni Fiona sa dating mundo niya. Sa isang tahimik at maaliwalas na klinika sa lungsod, maingat niyang iniayos ang huling pasyente ng araw. Sanay na ang mga kamay niya. Precise, kalmado, at may kumpiyansa. Hindi lang siya isang dermatologist. Isa na rin siyang taong marunong makinig, magpayo, at magbigay ng solusyon. Thank you, Doc Fiona. Nakangiting sabi ng pasyente. Take care po, and follow the routine lang. Mahinaon niyang tugon. Pag-alis ng pasyente, napaupo siya sandali. Tahimik ang paligid. Simple, pero payapa. Malayo sa ingay at gulo ng nakaraan. Ngunit nabasag ang katahimikan nang mag-vibrate ang kanyang phone. Isang notification mula sa dating class group chat. Nakasulat doon ang salitang high school reunion. Napatingin siya sa screen at binasa niya pa ito. Matagal dahil paulit-ulit. Hindi niya inaasahang mararamdaman pa niya ang ganitong uri ng kaba. Hindi na siya ang dating Fiona. Alam niya yon. Pero ang alaala ng mga taong iyon, iba pa rin ang epekto. Samantala,
Sa kabilang panig, abala ang dating grupo niya sa usapan. Uy, pupunta kaya si Fiona? Tanong ni Lorraine, may halong interes. Dapat lang no, balita ko. Sobrang yaman na daw nun. Sagot ni Belle. Dermatologist, hindi ba? Ay nako, baka naman makalibre tayo ng treatment. Natatawang sabi ni Army. Napangisi si Rico, na kanina patahimik. Sigurado yan. Kilala niyo naman yun, hindi ba? Hindi marunong tumanggi. May halong pang-asar sa boses niya. Hello, hindi tayo makakalimutan nun. Mabait tayo sa kanya dati, hindi ba? Depensa ni Belle. Mabait? O magaling lang mang-uto? Sabat naman ni Rico sabay iling. Biglang tumawa si Fernan. Mukhang may plano na naman kayo ah. Grabe kayo, hindi na kayo nagbago. Kunwaring sita niya, pero halata ang ngiti. Hindi nila alam, ang Fiona na iniisip nila ay matagal nang wala. Samantala, hawak pa rin ni Fiona ang kanyang phone. Binasa niyang muli ang invitation. Marami siyang pwedeng gawin upang tumanggi. Hindi pumunta, i-ignore ang message, at magpanggap na busy. Mas madali talaga yon para sa kanya. Pero may bahagi sa kanya na nagsasabing hindi siya dapat tumakbo. Hindi na siya ang batang natatakot maiwan. Ngayon, kaya niya nang harapin. Kinagabihan, habang nakatayo siya sa harap ng salamin, pinagmasdan niya ang sarili niya. Hindi lang ang panlapas na anyo, kung hindi ang taong naging siya. Naalala niya ang batang tahimik sa sulok, ang estudyanteng laging nagbibigay, ang babaeng unti-unting natutong tumanggi, at ngayon, isang taong marunong nang pumili kung saan siya lulugar. Huminga siya ng malalim. Sasama ako. Mahina niyang sabi sa sarili. Hindi para magpasikat, hindi para magkikanti, kung hindi para patunayan, hindi sa kanila, kung hindi sa sarili ko, na hindi na ako babalik sa dati. Kinabukasan, nag-reply siya sa group chat. Albiter. Halos agad-agad ang reaksyon. OMG Fiona. See you. Miss na kita. Ngumiti siya, pero kalmado lang. Hindi na siya umaasa sa mga salita ngayon. Sa araw ng reunion, hindi siya pupunta bilang taong gustong tanggapin. Pupunta siya bilang taong tanggap na ang sarili. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya madaling malinlang ng mga ngiti at salita. Dahil ang Fiona na darating ay marunong nang makita ang bagay na totoo. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng reunion na matagal nang hinihintay ng marami. Pero hindi sa parehong dahilan. Sa isang function hall na pinalamutian ng mga lumang litrato at alaala ng kanilang high school days, isa-isang dumating ang mga dating magkakaklase. May halong excitement at kaba ang bawat isa. Dala ang kanika nilang kwento ng nakalipas na 10 taon. Sa isang sulok, magkakasama sina Lorraine, Belle, Army, Rico at Fernan. Sigurado kayang darating yun? Tanong ni Army. Pasimpleng inaayos ang kanyang buhok. Darating yon, nag-confirm na nga eh. Sagot ni Lorraine, may halong kumpiyansa. Ready na ba kayo? Pabirong tanong ni Rico. Baka mamaya tayo pa ang masyak ha? Sabat naman ni Fernan. Anong shock? Si Fiona lang yon. Sagot naman ni Belle. Same pa rin yun ng dati. Mapait at napakatahimik. Ngunit natigil ang usapan nila nang bumukas ang pinto. Pumasok si Fiona. Simple ngunit elegante ang kanyang suot. Walang labis, walang kailangang patunayan. Ngunit sa paraan ng kanyang paglakad, diretso, kalmado, at may kumpiyansa. Agad siyang napansin ng lahat. Teka, si Fiona na ba yun? Tanong ni Army. Hindi ka agad makapaniwala si Lorraine. Iba ang aura, iba ang tindig. Lumapit si Fiona sa grupo. Dala ang isang mahinaong ngiti. Hi. Simpleng bati niya. Fiona? OMG. Agad na sabi ni Belle, sabay yakap. Ang tagal na. Oo, ang tagal na nga. Sagot ni Fiona. Magalang pero may distansya. Hindi na yun ang dating yakap na hinahanap niya. Ngayon, ito ay simpleng pagbati na lang.
Grabe ka. Doktor ka na pala. Sabi ni Lorraine. Balita namin ang yaman mo na. Ngumiti si Fiona. I'm doing well. Yes. Uy, sakto. Alam mo ba, bahala ko sanang magpa-treatment eh. Baka naman. Papyaw na sabi ni Army sabay tawa. Dati, matatawa rin si Fiona. Dati ay sasagot siya ng sige. Pero ngayon, I do consultations by appointment. mahinaon niyang sagot. You can contact my clinic. Nagkatinginan ng grupo. Ha? Grabe ka naman, Fiona. Friends naman tayo, diba? Biro naman ni Belle, pero may halong pilit. Tumango si Fiona. Yes, and I respect my work. Tahimik. Sa unang pagkakataon, hindi nila alam ang isasagot. Sinubukan ulit ni Lorraine. Kahit discount man lang, pwede pa yun? Ngumiti si Fiona. Hindi sarcastic. Hindi galit. Same rates apply to everyone. Diretso. Klaro. Walang paligoy-ligoy. Unti-unting napansin ng ibang tao ang tensyon sa grupo. May ilan na nakikinig. May ilan na nagtataka. Napailing si Rico. May halong ngiti. Mukhang hindi na talaga siya yung dati. Tumingin si Fiona sa kanya. Hindi na talaga, Rico. Walang yabang sa boses niya. Katotohanan lang. At doon nagsimulang mabasag ang plano ng grupo. Dahil habang pilit nilang ibinabalik ang dating dynamics, lalong lumilitaw ang kanilang ugali. Ang panghingi, ang panguuto, at ang kawalan ng respeto. Parang ang damot mo naman ngayon, biglang sabi ni Army. Hindi na napigilan ang kanyang bibig. Napatingin ng ilang tao. Tahimik si Fiona sandali. Hindi siya nagmadali sumagot. Hindi ako madamot. Kalmado niyang sabi. Natuto lang akong magpalaga sa sarili ko. Walang sigaw, walang drama. Pero sapat na yon para maramdaman ng lahat ang bigat ng sinabi niya. Isa-isa, natahimik ang grupo. Ang mga tawa nila kanina ay napalitan ng ilang. Pilit ng ngiti at pag-iwas ng tingin. Hindi sila pinahiya ni Fiona. Sila mismo ang naglagay sa sarili nila sa ganoong sitwasyon. At sa gitna ng lahat, nanatiling kalmado si Fiona. Hindi siya nandun para makipag-away. Naroon siya para ipakita na ang taong dati nilang minamaliit ay marunong nang tumayo sa sarili niyang paa. At sa gabing iyon, hindi siya ang nagbago para sa kanila. Siya ang nagbago para sa sarili niya. Pagkatapos ng reunion, isa-isang nag-uwian ang mga tao. Ang ingay ng tawanan at kwentuhan ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Sa labas ng venue, marahang umihip ang hangin. Tila ba sumasabay sa paglabas ng mga bagay na matagal nang kinikimkim. Sa isang gilid, tahimik na naglalakad si Fiona papunta sa kanyang sasakyan. Hindi siya nagmamadali. Wala siyang kailangang habulin. Sa likod niya, naiwan ang grupo nila Lorraine. Grabe, ibang-iba na talaga siya. Mahina ngunit halatang apektadong sabi ni Army. Parang hindi na siya yung Fiona na kilala natin. Dagdag naman ni Belle, na ngayon ay wala na ang dating kumpiyansa sa boses. Napabuntong hininga si Lorraine. Hindi ko akalaing ganun siya magsasalita. Tahimik naman si Rico, nakasandal sa pader. Hindi siya nagbago, sabi nito. Napatingin sa kanya ang lahat. Mas naging siya lang talaga siya. Walang nakasagot. Sa kabilang banda, nakaupo si Fiona sa loob ng kanyang sasakyan. Hawak niya ang manibela, ngunit hindi pa niya ini-start ang makina. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata. Bumalik sa kanya ang mga alaala. Ang batang tahimik sa sulok, ang estudyanteng laging nagbibigay, ang babaeng takot maiwan. At pagkatapos, ang lahat ng hakbang na ginawa niya para makaalis doon. Hindi madali, hindi rin mabilis, pero totoo. Huminga siya ng malalim, saka marahang umiti. Hindi ito ngiting pilit, hindi rin ito ngiting naghahanap ng approval. Ito ang ngiti ng isang taong payapa. Hindi niya kailangan ng paghihiganti. Hindi niya kailangan patunayan na mali sila. Dahil ang totoo, nagawa na niya. Sa paraan ng kanyang paninindigan. Sa paraan ng kanyang pagsagot. Sa paraan ng kanyang hindi pagpayag na maulit ang nakaraan.
Sa gabing iyon, hindi siya nanalo laban sa kanila. Nanalo siya para sa sarili niya. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyang klinika. Sa normal niyang buhay. May mga pasyente, may mga gawain, may mga taong tunay na nagpapahalaga at naghahanap sa kanya. Habang inaayos niya ang kanyang gamit, lumapit ang kanyang assistant. Doc, ang dami pong nagre-refer sa inyo lately. Sabi nila. Ang ganyo daw po kasi kausap. Ngumiti si Fiona. Maraming salamat. Hindi niya kailangang maging iba para tanggapin. Hindi niya kailangang magbigay ng lampas sa kaya niya para mahalin. Sa harap ng salamin sa kanyang klinik, sandali siyang huminto. Tinignan niya ang sarili niya. Hindi na ang batang punong-puno ng duda, kung hindi isang babaeng buo, malinaw at may respeto sa sarili. Dahan-dahan niyang hinawakan ng salamin, parang kinakausap ang dating siya. Okay ka na? Mahina niyang sabi. At sa unang pagkakataon, totoo na iyon. Sa labas, patuloy ang takbo ng mundo. May mga taong hindi magbabago. May mga alaala na mananatili. Pero si Fiona, hindi na babalik sa dati. Dahil natutunan na niya ang pinakamahalagang bagay na matagal na niyang hinanap. Ang tunay na kaibigan ay hindi kailangang pilitin. At ang tunay na halaga, nagsisimula sa kung papaano mong tinatrato ang sarili mo. Lumipas ang ilang buwan matapos ang reunion. Tahimik na nagpatuloy ang buhay ni Fiona. Walang malalaking eksena, walang dramatic na pagbabago. Pero sa bawat araw, may malinaw na direksyon. Isang buhay na siya mismo ang pumili. Sa kanyang klinika, mas dumami ang pasyente. Hindi lang dahil sa galing niya bilang dermatologist, kung hindi dahil sa paraan niyang makitungo. Diretso, may hinahon, at may respeto. Hindi siya nagbibigay ng pangakong hindi niya kayang tuparin. Hindi rin siya nagpapadala sa pressure para lamang mapasaya ang iba. Doc, thank you po ah. Ang ganyo pong kausap. Sabi ng isang pasyente bago umalis. Ngumiti si Fiona. Basta't sundin niyo lang po yung routine. Simple lang, walang pagpapanggap. Sa labas ng trabaho, may ilan siyang mga kaibigan. Hindi marami pero totoo sa kanya. Mga taong hindi humihingi ng sobra. Hindi umaasa sa kanya para lamang makinabang sila. Mga taong marunong ding magtanong. Okay ka lang ba, Fiona? Isang hapon, nakaupo siya sa isang cafe kasama ang dalawa niyang kaibigan mula sa medical field. Walang pilitan ng libre. Walang awkward na utang na loob. Kanya-kanya sila ng order. At kanya-kanya ng kwento. Alam mo, ang laki ng pinagbago mo. Sabi ng isa sa kanila. Napaisip si Fiona, saka ngumiti. Siguro, mas naging totoo lang ako sa sarili ko. At iyon ang totoo. Samantala, hindi rin tuluyang nawala sa buhay niya ang nakaraan. Paminsan-minsan, may mga mensaheng dumarating mula sa dating niyang mga kaklase. Hi Fiona, kamusta ka na? Doc, pwede bang magtanong? Libre mo naman kami minsan oh. Ngunit ngayon, hindi na siya naguguluhan kung papaanong sasagot. Kung kailangan, sumasagot siya. Maayos, malinaw, at may hangganan. Kung hindi naman, pinipili na lamang niyang manahimik. Wala ng guilt, wala ng takot, dahil alam na niya ang halaga ng oras, lakas, at sarili niya. Isang gabi, pagod man ngunit payapa, umuwi si Fiona sa kanyang tahanan. Tahimik ang paligid. Inilapag niya ang kanyang bag, saka dumiretso sa harap ng salamin. Ilang segundo siyang nakatitig. Hindi niya na hinahanap ang approval ng iba sa refleksyon na yon. Hindi niya na tinatanong kung sapat ba siya. Dahil sa wakas, alam na niya ang sagot. Naalala niya ang batang Fiona, yung laging nasa sulok, laging nagbibigay, laging takot maiwan. Kung makakausap niya yun ngayon, hindi niya ito pagsasabihan ng galit. Hindi niya sasabihing mali siya. Sa halip, marahan niyang sasabihin. Salamat, kasi kahit nahirapan ka noon, hindi ka sumuko. Dahil kung hindi dumaan sa sakit, hindi niya matututunang tumayo. Kung hindi siya napagod, hindi niya hanapin ang pahinga. At kung hindi siya nasaktan,
Hindi niya mauunawaan ang tunay na halaga ng respeto, lalo na sa sarili. Huminga siya ng malalim, saka pinatay ang ilaw. Sa dilim, walang takot, walang alinlangan. Ang buhay niya ngayon ay hindi perpekto, pero ito ay totoo. At sa wakas, ito ay sa kanya na. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kabaitan ay hindi dapat nauuwi sa pagpapagamit. Ang pagiging mabait ay maganda, pero kapag paulit-ulit mong isinasandabi ang sarili mong needs para lamang mapasaya ang iba, nauuwi ito sa pagiging people pleaser na pwedeng samantalahin ng maling tao. Hindi lahat ng kaibigan ay tunay. May mga taong lalapit lamang kapag may makukuha sila sa'yo. Ang totoong kaibigan ay nare-respeto ka kahit wala kang maibigay. Mahalaga ang self-respect kesa sa approval ng iba. Mas mahalaga na kilala mo ang sarili mong halaga kesa pilitin mong magustuhan ka ng lahat. Ang pagtanggi ay hindi pagiging masama. Ang salitang hindi ay healthy boundary. Hindi mo obligasyong ibigay ang lahat ng gusto ng iba, lalo na kung nauubos ka na. Ang pagbabago ay proseso, hindi biglaan. Hindi kaagad naging matapang si Fiona. Unti-unti siyang natuto mula sa sakit, pagkakamali, at realization. Ang tunay na panalo ay ang pagbuo ng sarili, hindi paghihiganti. Hindi kailangan ni Fiona na gumanti, sapagkat ang tunay niyang tagumpay ay hindi na siya bumalik sa dating siya. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.